Kahit man nga po mga idol, mas lumakas na ang lineup ng Dallas Mavericks ngayon kumpara last season sa pagkuha nila kay Klay Thompson na siyang magiging third option ng team sa opensa, may ilang mga analyst pa rin ang duda sa kanila. Katulad nga po ng napag-usapan natin, posible nga po na hindi na makapasok pa ang Dallas Mavericks sa finals at mahirapan pa sila sa playoffs dahil sa higpit ng competition sa West. Ngunit kahit anuman sabihin sa kanila ng mga analyst at ng kanilang kritiko, hindi rin naman dito nakikinig si Luka Doncic. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, sinabi nga nito na ilista na agad ang Dallas Mavericks ang pagpasok ng kanilang team sa playoffs ng West. May rason rin naman nga bakit sila nakapasok sa finals last season dahil yan sa lakas ng kanilang lineup. At sinisigurado niya na mauulit nilang muli sa darating na season ang kanilang nagawa last year. Buong buo pa rin naman ang kanilang mga key player at lumakas pang lalo ang lineup sa pagkakaroon ng mga bagong malalarong makakatulong sa opensa at sa kanilang depensa. Samantala, bagamat parati na lamang nga pong nag-i-struggle ang Los Angeles Lakers sa regular season, nagagawa pa rin naman nga po nilang makapasok sa playoffs ng West sa pangunguna ni na LeBron James at Anthony Davis. Ngunit sa kabila niyan, parati pa rin naman nga silang naiitsapuera at hindi nire-respeto at minamaliit ng mga ESPN analyst matapos nitong ilabas ang kanilang prediksyon na hindi nga daw makakapasok ang Lakers sa playoffs next year. Naniniwala sila na hindi nga daw kakayanin pa ni LeBron at Davis na buhati ng team papasok sa playoffs, lalo pat mas lalong pinahigpit ang kompetensyon sa West kumpara ng mga nagdaang taon. Naniniwala nga po si Stephen A. Smith na hindi nga daw championship contender ang Lakers kundi isa lamang developmental team. Subalit hindi rin naman nga pinayagan ni Magic Johnson na bastusin lamang ng ilang mga ESPN analyst ang kanilang team. Ayon nga po sa naging pahayag nito, nagbabala nga siya na huwag maliitin ang duo ni na LeBron James at Anthony Davis dahil sa tuwing ginagawa nga nila ito, mas lalo lamang nga sila nga namomotivate na manalo. Hindi rin naman nga kagaya ng mga nagdaang taon, mas special nga ang kampanya ngayon ng Lakers dahil mas hinog na ngayon ang chemistry ng kanilang lineup. Sa kabilang banda na nga mga idol, isa nga po ang Sacramento Kings sa mga lihitimong kupunan na nag-improve ng husto sa pagkuha nila kay DeMar DeRozan sa isang 3-team sign and trade deal. Dahil dyan, naging isang championship team na nga sila. Kung mga nakaraang taon, hindi sila nire-respeto ng mga analyst, ngayon isa sila sa pinakakinakatakutang makalaban, lalo pat napakatalentado, napakalalim nga po ngayon ang kanilang lineup sa pangunguna ni na De'Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis. So maliban sa pagkakaroon nila ng mas mahigpit na depensa, hindi na rin naman sila ngayon mauubusan ng options sa opensa since meron na nga silang slasher, 3-point shooter at maging mid-range expert sa kanilang lineup. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na maging unstoppable ang Sacramento Kings next season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.